Pagod na pagod si Mary na pasalampak na naupo sa papag habang humihigop ng kape sa payak na pamamahay niyang nasa squatters area. Kailangan niya ng magpahinga subalit heto siya at hindi magawang dalawin ng antok. Alauna ng hapon ang pasok niya sa paaralan. Isa siyang accounting student at nasa 3 taon na siya sa kolehiyo. Konti na lamang at gagraduate na si Mary. Makakaalis na siya sa ganitong buhay na kinasadlakan niya. Siya si Mary Magdalene Rosales, isang bayarang babae sa gabi at isang estudyante at mabait na anak sa umaga. Nay, heto po, pambili natin ng bigas at ulam. Iniabot niya sa ina ang 1,000 piso. Sa susunod na araw na lamang po ang para sa bayarin ng kuryente at tubig, Nay, ha? Anak, kailan ka ba titigil dyan sa ginagawa mo, ha? Malungkot na wika ng kanyang inang si Rosa, isang matanda ng babae na may sakit at wala ng kakayahang magtrabaho. Naningkit ang mga mata ni Mary na nakatitig sa kanyang ina. Kung hindi ko ito gagawin, Nay, sana ko kukuha ng perang ipanggagastos para sa pagkain natin. Sana ko kukuha ng pambili ng gamot mo. Sana ko kukuha ng perang pantustos sa pag-aaral ko, Nay. Hindi nakapagsalita si Aling Rosa sa sinabi ng kanyang anak na si Mary. Nay, hayaan mo yung mga tao na yun na magsalita at kumuda laban sa akin. Hindi naman sila ang nag-aabot sa atin ng pera na pangkain natin. Kaya't hayaan mo sila. Bakit? Kung wala ba tayong makain ay nagbibigay ba sila? Kaya hayaan mo na lamang sila, Nay. Wala lang silang magawa sa kanilang mga buhay. Ang mahalaga ay nagsisikap tayong mabuhay nang hindi nanghingi ng tulong sa kahit na kaninong tao. Ito lamang ang alam kong trabaho na makapagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin, pati na rin po sa pag-aaral ko. Darating rin po ako sa panahong titigil na ako sa trabahong ito, pero hindi pa po sa ngayon, Nay. Iniwan ni Mary ang inang si Nanay Rosa na nakatulala at hindi nakapagsalita. Tungkulin niya bilang isang ina ang itaguyod ang buhay nila ng kanyang anak. Pero sa halip ay siya pa itong pabigat sa kanyang anak. Kaya't hindi niya ito masisisi kung pumasok ito sa ganitong uri ng trabaho kahit sa murang edad pa lamang nito. Kinagabihan ay lumabas na ng bahay si Mary na ngayon ay napakagandang tignan. Maganda naman talaga ito. Subalit ginagamit niya ang kagandahan ng kanyang mukha at katawan para sa kanilang pangkabuhayan. Hi Mary! Nakangising wika ng tambay ni si Jack sa dalaga, sabay hagod ng tingin na puno ng pagnanasa. Inirapan lamang ito ni Mary at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad papalabas ng eskinita nila nang bigla na lamang hablutin ni Jack ang braso niya. Ang suplada mo namang babae ka, bayaran ka lang naman. Bulyaw nito sa dalaga na noon ay hinablot ang namumulang braso. Bayaran nga, diba? Kaya hindi kita pinapansin kasi wala ka namang pambayad. Kaya tigilan mo nga ako. Ang kapal naman ng mukha mong hawak-hawakan ako. Akmang aalis na sana si Mary nang harangin ito ni Jack na nakangisi at labas tila pang nakatitig sa makinis na braso ni Mary. Magkano ka ba, ha? Ani nitong inilabas ang pera mula sa wallet. Hindi mo ka afford. Kaya tumigil ka. Walang iya ka. At kahit may pera ka pa, hindi ako papatol sa'yo, no? Napapalatak ang mga kaibigan ng lalaki na pinagtawanan ng kaibigan nilang talo pa ang nabastad sa ginawa ni Mary. Ganito ang buhay ng dalaga sa araw-araw. Iba't ibang klaseng lalaki ang nakakasalamuha niya. Lalo na ang mga bastos at walang modo na napakaliit ng tingin sa mga kagaya niya. Galit na galit rin ang mga tiyahin niyang kapatid ng yumao niyang ama sa kanila ng nanay niya. Lalo na, at ganitong klaseng trabaho ang pinasok niya. Para silang may nakakahawang sakit na pinangingilaga ng kanilang mga kamag-anak. Mabuti naman at narito ka na. Wika ng baklang manager nila sa club. Bakit? Hinahanap ka ng matandang in-check? Si Mr. Choi. Nasa loob siya ngayon ng room 1. Puntahan mo na. Paborito ka nun eh. Kinindatan pa siya ng bakla bago kumembot at iniwanan si Mary. Hello sir. Pagbati niya sa in-check na si Mr. Choi. Kaagad na lumawak ang ngiti ni Mr. Choi nang makita siya nito.
Ilang ulit niya nang naging customer ang matandang ito at gustong-gusto naman ni Mary dahil napakabait nito at galante. Hindi siya natatakot sa inchik na ito. Hindi kasi ito naghahanap ng kamunduhang aliw kagaya ng ibang customer niyang lalaki na parating hinihindian ni Mary kung hindi gusto lamang nitong may makasama at makausap. Isa itong matandang binata at wala itong anak. May mga pamangkin ito, subalit kayamanan lang raw nito ang habol ng kanyang mga pamangkin sa kanya, maliban sa isang pamangkin nitong nagngangalang Zian. Sa kanya nagsusumbong ang matandang incheck sa lahat ng problema nito sa buhay. Kahit ganito ang trabaho ni Mary, ay hindi naman siya lumalabas ng club kasama ang mga customer niya. Kamusta ka na, Mary? Lalo kang gumaganda. Eto, meron akong dalang ginseng oil. Maganda yan para sa kutis mo. Nang lalo kang kuminis. Napangiti naman si Mary at nagpasalamat sa incheck. Alam niyang may problema ito kaya narito na naman ito sa kanya. May problema na naman ho kayo, Mr. Chino. Diretsahang tanong niya sa kaibigan niyang incheck at tumabi sa pagkakaupo rito. Ay nako, si Sian kasi. Naaawa ko kay Sian. Dahil pinipilit ipakasal ng kapatid ko doon sa babaeng wala namang gusto si Sian. Naalala niyang si Sian ang paborito nitong pamangkin dahil matulungin sa negosyo niya at napakabait din. Pero hindi niya pa ito nakikita sa personal. Maghanap na lamang daw si Sian ng maaari niyang asawahin. Wag lang raw ang babaeng iyon. Sandaling tumigil ito sa pagsasalita at hinawakan ng kamay niya. Pwede ka bang asawahin ng pamangkin ko, ha, Mary? Ako ay magbabayad sa iyo kahit magkano gusto mo. Pagkatapos kapag bumalik na ang kapatid ko sa China, ay maaari na kayong maghiwalay ni Sian. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman gagalawin ni Sian, mabait ang pamangkin ko ngayon, Mary. Hindi nakapagsalita si Mary sa alok sa kanya ng kaibigan niyang incheck. Pero binibigyan naman siya nito ng pagkakataong mag-isip patungkol sa bagay na iyon. Bigyan mo ako ng 2 araw para makapag-isip, Mr. Chui. Nakangiting wika ni Mary matapos tanggapin ng 5,000 piso. Ito yung gusto niya sa incheck na ito dahil napakagalante nito sa kanya. Bago pa ito umalis ng bar, ay pinaalala pa nitong babalik siya matapos ang 2 araw. Sa kabilang banda naman, sa totoo namang pokpok ang anak mo. Bakit ka naman magagalit? Natatawang wika ng kismosang kapitbahay nila Aling Rosa. Napadaan kasi ang ginang na galing sa palengke at namili ng uulamin nila ng kanyang anak. Nang mapagdiskitahan na naman ito ng mga kismosang grupo ni na Aling Sensya na nakatambay sa labas ng tindahan ni na Aling Marina. Kaya aga-aga pa ay wala nang ginawa ang mga ito kung hindi ang pakialaman ang buhay ng kanyang anak na si Mary. Bakit ba kayo nangingialam sa buhay ng may buhay, ah? Hindi kami nanghihingi sa inyo ng pera, kaya wala kayong pakialam sa buhay namin. Sagot naman ni Aling Rosa na nasasaktan para sa kanyang anak na si Mary na ginagawang pulutan ng mga marites niyang kapitbahay. Hagalpakan ng tawanan ng mga ito. Kasabay noon, ang pananahimik ng may dumating na magarang sasakyan sa maliit na eskinita ng tinitirhan nilang squatters area. Nagkandahaba-haba ang leg ng mga ito para tignan kung sino ang sakay ng kotse at ganoon na lamang ang pag-ismid ng mga ito nang makita si Mary. Muling nagbulong-bulungan ang mga ito na animoy mga nagkukumpulang mga bubuyog. Alam naman ni Mary na siya na naman ang laman ng usap-usapan ng mga kapitbahay niya. Kaya tuloy-tuloy lamang ang paglalakad niya papasok sa looban sa bahay nila. Uy, kaiinam naman. Bagong customer mo ba yun, ha, Mary? Naningkit ang mga mata ni Mary sa narinig, pero tuloy-tuloy na lamang siya sa loob. Sanay na naman siya sa ganitong ugali ng mga kapitbahay niya, na palagi na lamang siyang pinag-uusapan, pero baliwala lamang sa kanya ang ganoon. Kahit ganoon si Mary, ay may mabuti siyang puso. Lagi siyang matatakbuhan ng ilang kapitbahay lalo na sa mga pangangailangan ng mga ito. Kahit sa mga kamag-anak niya ay ganoon rin siya. Mary, baka naman may pera ka dyan. May sakit kasi si Junior eh. Wala akong pera. Dadalhin ko sana siya sa ospital. Nakikiusap na wika ng kanyang tiyang Sabel sa kanya.
Ito lamang ang kamag-anak niyang hindi nakikisali sa pang-aalipusta sa kanila ng nanay niya. At kagaya nilang wala ring pakialam sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Heto po, Chang. Dalhin mo na kaagad po sa ospital ang bata. Baka mapano pa po siya. Mas mabuting mapatingnan kaagad sa doktor. Sabay abot ng 2,000 sa kanyang tiyahin. Salamat, Mary ha. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapagpadala na ang pinsan mong si Lorena, ay babayarin kita rito ha. Isang ngiti lamang ang itinugon ni Mary sa kanyang tiyahin. Matapos ay tinanguan. Wala akong problema sa akin yan, Chang. Ang mahalaga ay madala ka agad sa ospital si Junior. Salamat ulit, Mary. Napakabuti mo talaga sa amin. Makakabawi rin kami sa iyo balang araw. Ang pinsan niyang si Lorena ay sa kanya rin nang hiram ng pera na ginastos papuntang ibang bansa para magtrabaho. Wala pang 1 buwan ito simula noong makapagtrabaho sa abroad, kaya wala pang naipapadalang pera sa tiyahin niya. Anak din nito si Junior sa pagkadalaga. Kusang tumutulong si Mary sa mga kapitbahay niyang lumalapit sa kanya dahil sa kabutihan nilang mag-ina. Pero ang nakakalungkot ay may mga tao talagang sadyang hindi tanggap sa lipunan ang kagaya niyang Mary sa araw at Magdalena sa gabi. Palabas na siya ng eskinita nila nang may biglang humablot sa kanya papuntang madilim na bahagi. Hindi nakahuma si Mary sa pagkagulat at nang may masmasan ay saka pa lamang siya nagsisimulang manlaban. Bitawan mo ako, Jack, ano ba? Singal niya sa binatang kapitbahay niya. Batig niyang lasing ito o kaya ay sabog na sabog sa droga. Kaya naman napakalakas ng loob para gawin ang bagay nito sa kanya. Hindi ka masasaktan kung hahayaan mo ako, Mary. Ang tagal ko nang may gusto sa'yo pero napaka-arte mo na parang hindi ka naman bayaran. Bayaran ka namang babae. Nakakainis talaga ang taong ito. Kahit kailan ay napaka-demonyo talaga. Na kung hindi siya sinisilipan sa banyo, ay naroong babastusin siya nito sa may kanto. Kinapa ni Mary ang acid spray na nasa bag niya na inihanda niya para sa mga taong bastos na kagaya ni Jeke. Napahiyaw ito sa sobrang hapdi ng balat nito sa leeg. Matapos itinuon sa kanya ni Mary ang spray at tumakbo ang dalaga papalayo rito. Hindi napigilan ni Mary ang pagtulo ng mga luha niya. Sumusobra na itong si Kekek sa pag-apak sa pagkatao niya, pati na rin sa pagkababae niya. Hindi porket pokpok siya, ay maaari na siya nitong bastos-bastusin at alipustahin. Napasigaw na lamang si Mary nang malapit na sana siya sa may dulo ng labasan, nang mahuli siya ni Jekjek na noon ay galit na nakatitig sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya at hinila siya pabalik sa loob ng madilim na looban. Kaya sumigaw na si Mary ng tulong. Dahil hindi siya makawala mula sa pagkakahawak nito kahit anong pagpupumiglas niya. At nagpapabayad siya para aliwin ang mga customer niyang lalaki. Pero hanggang doon lamang yon. Dahil hindi niya pa nasubukang ibigay sa kahit na sinong lalaki ang katawan niya. Lalong hindi sa kagaya ni Jekjek na isang napakawalang kwentang tao. Halos panawan na lamang ng ulirat si Mary nang suntukin siya ni Jekjek sa kanyang tiyan. Nagulat na lamang siya nang mula sa tila nawawalang paningin niya ay may nakita siyang malaking bulto ng lalaki na matangkad na hinablot itong si Jekjek at itinulak papalayo sa kanya. Napasandal na lamang siya sa pader at nilabanan ng sakit na nararamdaman niya. Kitang-kita niya kung papaanong binugbog ng lalaki si Jekjek hanggang sa nawalan na ito ng malay. Mary? Mary! Hiyaw ng lalaki habang kalong siya sa mga matitipunong braso nito. Anong nangyari si Ian? Puno ng pag-aalalang wika ni Mr. Chui nang makita ang pamangkin niyang kalong si Mary sa matitipunong braso nito. Inutusan niya ang pamangking si Ian para sunduin si Mary sa loob ng squatters area dahil nag-aalala siya sapagkat kanina niya pa ito nakausap na palabas na pero hindi pa rin ito dumating. Dalhin po natin siya sa ospital, Uncle. Nag-aalala ring wika ni Zian nang makitang wala ng malay ang babaeng mapapangasawa niya. Nagising na lamang si Mary na nasa loob na ng ospital. Napakunot noo siya nang makita ang malaking bulto ng lalaking nakayuko na nakaupo sa couch. Gising ka na pala. Mabuti naman. Seryosong wika ng lalaki na matiim na nakatitig sa kanya. I'm Zian. I'm Zeng Zian. Pamangkin ako ni Mr. Chui.
pakilala nito sa kanya. Nahihiya namang tumango si Mary. Ito yung lalaking kaninang bumugbog kay Jek at nagligtas sa kanya. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, ha? Nahihiyang wika ni Mary sa lalaki na tumango na lamang rin bilang tugon sa kanya. Naroon pa si Uncle sa bahay nyo. Hinuli na ng mga pulis ang taong nanakit sa'yo at gusto kong lumipat kayo ng tirahan ng nanay mo dahil hindi ka safe doon sa tinitirahan nyo. Napatangan na lamang si Mary sa sinabi nito. At pumayag siyang magpakasal sa pamangkin ni Mr. Choi. Pero hindi niya inaasahang ipapalipat siya nito ng tirahan. Wala pa naman siyang perang pambayad ng renta sa maaaring lipatan nila. Mr. Seng, okay lang po ako doon sa tinitirahan ko. Saka, nakakulong na rin naman na si Jek. Kaya't ayos na ako. Wala akong pambayad ng renta ng bahay. Mabuti na roon sa tinitirahan namin kasi bahay na namin yon simula pa noon. Hindi na nakaligtas kay Mary ang pangunot ng noo ng lalaki at ang makakapal na kilay nitong nagkakasulubong na. Hindi ako papayag na ang mapapangasawa ko ay titira pa rin doon. Paano maniniwala ang mga magulang ko na asawa kita kung hindi tayo magkakasama sa isang bahay? Sa kahabang asawa pa kita, responsibilidad ko ang buhayin ka at huwag kang mag-alala. Sagot ko lahat ng gastusin sa bahay, lalo na sa pag-aaral mo. Maaari ka pa rin makapag-aral, pero ihatid sundo kita sa paaralan. Hindi nakapagsalita si Mary sa sinabi nito. Pabor sa kanya ang lahat ng mga bagay na iyon, kaya't pakiramdam niya ay nalulunod na siya sa tuwa sa ngayon. One more thing, Mary. Nagulat na lamang siya nang hawakan nito ang mga kamay niya. Ngayon niya lamang napansin na napakagwapo pala ng pamangkin ni Mr. Choi. Ano yon? Nagtatakang tanong ni Mary nang makitang napakaseryoso ng lalaki na nasa harapan niya. I don't want you to work in the club anymore as long as we are still married. Napakalawak ng ngiting sumilay sa labi ni Mary sa sinabi nito sa kanya at hindi napigilan ng sariling mayakap ang binatang nasa harapan niya. Dahil sa wakas ay matutupad na ang napakatagal niya ng pangarap, ang tumigil sa pagtatrabaho sa club. At simula ngayon, Mary, sanayin mo lang ang sarili mong tawagin akong Zian or any sweet calling. Anitong namula ang tenga na hindi makatingin ng diretso kay Mary. Naikasal nga sila ni Mary sa isang napakasimpleng church wedding na hindi niya inaasahang mangyayari. Ang buong akala niya ay isang kasal sa West lamang ang kasal nila. Pero hindi papayag si Auntie Divise na ina ni Zian na ikasal ang anak niya sa kasal sa West. Dahil para rito ay wala raw itong blessing mula sa Diyos. Hindi inaasahan ni Mary na napakabait ng biyanan niyang incheck na kapatid ni Mr. Choi. Masayang masaya rin si Mr. Choi para sa kanya. At sa pamangkin nitong tila hindi man lamang sila ipinagkasundo. Napangiti si Mary ng tila nahihiya pa si Zian na halikan siya noong sinabi ng pari na you may now kiss the bride. Kung kaya ay siya na lamang ang mismong kumapit sa batok ni Zian para abutin ang mga labi nito dahil napakatangkad ng asawa niya. Pero nagulat na lamang siya nang nakapikit nitong sinil siya ng halik sa labi. Isang halik na puno ng pag-iingat, pagmamahal at respeto, kung kaya hindi napigilan ni Mary ang mapaiyak. Subalit muli na naman siyang nagulat nang masuyong pinunasan ni Zian ang mga luha niya habang hinahalikan siya sa pisngi. Stop crying, or else you wanted some more kiss. Napangiti na lamang si Mary sa sinabi ni Zian na ngayon ay inila siya palapit sa katawan nito. Tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mary sa isang iglap lamang. Nare-respeto naman siya ni Zian at hindi tumatabi sa kanya sa pagtulog. Ngunit kakaiba ngayong gabi kasi naroon ang ina nitong si Dewey. Pinapakiusapan pa silang dalawa na bilisan at gusto na kasi nitong makita ang apo niya. Hinding-hindi na raw ito babalik sa China at aalagaan si Mary para madaling magdalang tao. Kinakabahan si Mary habang nakahiga sa kama ni Zian dahil ito ang pinakaunang gabi na makakasama niya ang lalaki sa kama. Nakangiti pa itong tumabi sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng bagay na hindi mo gusto, love. Napatla si Mary sa sinabi nito sa kanya. Sa unang pagkakataon ay tinawag siyang love ni Zian. Nakatulog ng mahimbing si Mary ng gabing iyon.
dahil tinupad naman ni Zian ang pangako nito na kahit magkatabi sila ay wala itong gagawin sa kanya. Nagising na lamang si Mary na nakayakap sa katawan ni Zian. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang nasa bisig na siya ni Zian at nakaunan. Sandaling napatitig siya sa napakagwapong asawa niya na ngayon ay napakalapit ng mukha niya. Ramdam ni Mary ang lakas ng kabog sa kanyang puso. Napakasarap pang amuyin ng napakabangong katawan ni Zian. Nahuhulog na ang loob niya rito sa loob ng ilang buwang kasama niya ito bilang kanyang asawa. Kahit pa nagpapanggap lamang sila, ay talaga namang napapamahal na siya rito. Dahil napakabait nito sa kanya. At pati na rin sa nanay Rosa niya. Binibilhan nito ang nanay Rosa niya ng lahat ng pangangailangan nito. Hindi rin ito madamot sa mga kamag-anak niya. Pati pa nga yung mga kamag-anak niyang ang late ng tingin sa kanila ng nanay Rosa niya ay binibigyan ni Zian. Bigla tuloy nagbago ang tingin ng lahat ng kamag-anak nila sa kanya. Para na siyang napaka-espesyal na tao para sa mga ito nang dahil sa binatang si Zian. Hindi napigilan ni Mary ang mapaluha. Halos hindi niya maiisip na sa isang iglap lamang ay magbabago ang takbo ng buhay niya nang makilala niya si Zian at kanyang naging asawa. Nagulat na lamang siya nang pinunas ng mga daliri nito ang mga luha niya at maigpit siyang niyakap. "What's with that year's wifey? Ang aga-aga ay umiyak ka. Sino na naman bang nanakit sa'yo ha?" Malambing nitong tanong sa kanya na ikinagulat niya. "Stop crying. Baka matempa kong halikan ka." Pilyong wika nito na ikinangiti ni Mary. Dahil sa totoo lang, ay gustong-gusto niya ang manghalik ni Zian na nagagawa lamang niya kapag nariyan ang mamaliwi nito. "Sumusobra na ba ako kapag hinihiling kong halikan mo ko, love?" Malambing niyang wika at kasabay noon ay ang pagdampi ng mainit na mga labi ni Zian sa mga labi niya. Mary found the love of her life sa taong iniligtas siya mula sa putikan. Ibinigay niya ang sarili ng buong buo kay Zian na kahit katiting na pagsisisi ay wala siyang nadarama. Inamin naman sa kanya ni Zian na matagal na siya nitong gusto. Simula pa man noong unang araw na nakita siya nitong sumasayaw sa club. Kahit nagpatulong na lamang ito sa Uncle Joy niya na maging asawa siya. Ilang ulit na pala itong nakiusap sa baklang manager ng club na iyon na siya ay mailabas, subalit lagi itong tinatanggihan ni Mary. Dahil hindi naman talaga siya pumapayag na lumabas kasama ang ibang customer, maliban na lamang kay Mr. Choi na napakabait sa kanya. Di kalaunan, ay tuluyan na nga silang naging totoong mag-asawa ni Zian at sila ay talaga namang tunay na nagmamahalan. Si Zian ang pinakaunang lalaki sa buhay niya sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan niyang hirap at pangalipusta. Kahit isa siyang Magdalena sa mga mata ng lahat ng tao, pero siya ay isang Mary para kay Zian, isang babaeng mas malinis pa ang pagkatao kaysa sa anumang karumihan sa mundong ito. Tameme ang kanyang mga dating kapitbahay nang malamang umasenso na nga talaga siya sa kanyang buhay. Higit sa lahat na ipinagmamalaki niya ay yung nakapagtapos siya ng pag-aaral. At bilang mabuting may bahay, ay tumutulong siya sa kanyang asawang si Zian para sa pagpapatakbo ng negosyo nito. Kay Zian kasi ipinamana ng kanyang tsuwin ang lahat ng mga ari-arian nito at ang lahat ng kanyang kumpanya dahil anak nga ang turing ni Mr. Choi sa kanyang pamangkin na si Zian. Napakasaya ni Mary at wala na siyang mahihiling pa. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang isang dating tinaguriang babaeng mababa ang lipad at inahamak-hamak ng mga kapitbahay ngayon ay isa ng edukada at matagumpay sa buhay. Sa kwentong ito ay masasabi nating totoo nga ang kasabihang bilog ang mundo. Kung minsan ay nasa ibabaw ka at minsan rin naman ay nasa ilalim. Dito na nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. At sana po ay nagustuhan nyo. Kayo guys, anong aral ang mapupulot nyo sa kwento natin ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.